Nagsalpukan sa himpapawid ang dalawang Alpha Jets na yan sa gitna ng training exercise ng aerobatics display team ng French Air Force malapit sa isang airbase sa eastern France. Ayon sa militar, buhay at natagpuang may malay ang dalawang piloto at isang pasahero ng dalawang jet matapos nilang mag-eject. Isa sa kanilang nagtamo ng multiple injuries. Bumagsak naman ang isang jet at lumiyab. Walang ibang nadamay sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng salpukan ng dalawang jets. Kinonsider noon na ihinto ang gamutan ni Pope Francis para hayaan na lamang siyang pumanaw ayon sa kanyang mga doktor. Sa 38 araw na pagkakaospital ng Santo Papa, ilang beses daw kasi siyang nakaranas ng krisis sa paghinga. Dalawa sa mga ito ay life-threatening. Sa isang punto, na-inhale daw ni Pope Francis ang sarili niyang vomit o suka, kaya kinailangang desisyonan kung ititigil na ang treatment o itutuloy pa. Posible raw kasing ikapinsala ito ng iba pa niyang organ sa katawan. Ang nurse daw ni Pope ang nagsabi na ituloy ito at nagbunga naman daw ng maganda. Sa ngayon ay nakabalik na sa kanyang tirahan na Casa Santa Marta sa Vatican ang Santo Papa. Doon niya ipagpapatuloy ang sari-sari niyang therapy. A very good news indeed para sa Philo K-drama lovers. Bibisita si South Korean A-list actor Song Joong-ki sa Pilipinas para sa kanyang first ever Manila fan meet. Unang napamahal sa mga Pinoy si Joong-ki sa kanyang role sa Descendants of the Sun na nagkaroon din ng Philippine adaptation sa Kapuso Network. She keeps on impressing the stars. Yan ang trending dance cover ni Filipina content creator Niana Guerrero na napansin muli ni BTS member J-Hope. Oozing with confidence and swagger vibes si Niana sa latest single ni Hobby na Mona Lisa. Approved yan sa K-pop superstar na napakomment pa ng wow at fire emoji. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Ang isa pang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte may travel clearance na mula po sa Kamara. Batay sa naturang dokumento, pinayagang bumiyahe abroad si Congressman Duterte mula nitong March 20 hanggang May 10. 16 na bansa at ang Special Administrative Region ng Hong Kong ang nakalista sa kanyang travel clearance. Una nang nagpaalam ang kongresista na pupunta sa the Netherlands at Japan. Pinatawan ng Office of the Ombudsman ng preventive suspension si Marikina Mayor Marcy Teodoro at iba pang opisyal ng lungsod. Kaugnay yan sa mali umanong paggamit nila ng PhilHealth funds na may halagang 130 million pesos. Sa report ng Commission on Audit, ginastos yun para ipambili ng mga gamit na hindi naaayon sa mga programang pangkalusugan. Hanggang 6 na buwan silang suspendido ng walang sahod habang nagpapatuloy ang investigasyon base sa desisyon ng Ombudsman. Kinwestiyon naman ni Teodoro ang desisyon na anya'y tinaon ilang araw bago ang campaign period ng local officials. Tinawag niya itong political attack para masira ang kanyang pangalan. Sa kabila nito, naniniwala raw siyang mapapatunayang nilang hindi totoo at walang basihan ang mga alegasyon. Wala pang tugon ang iba pang sinuspending local officials sa desisyon ng Ombudsman. Muli mga kapuso, opisyal nang nagsimula ang panahon ng tag-init. Ayon sa Pag-asa, tuluyan na kasing nawala ang epekto ng hanging amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dyan, asahan na ang tuloy-tuloy na pagtindi ng init at alinsangan sa mga susunod na araw. Paalala muli ng Pag-asa, magsuot po ng preskong damit, iwasang magbilad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng tubig para makaiwas sa heat cramps, heat exhaustion o kaya heat stroke. Karaniwang natatapos ang tag-init o dry season sa huling bahagi ng Mayo o sa unang bahagi ng Hunyo. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan isang traffic enforcer matapos siyang mabangga na isang tricycle sa Aurora sa Isabela. Sa dashcam video, tila sinusubukan ng enforcer na parahin ang humaharurot na tricycle. Lumihis ito pakaliwa pero tinamaan pa rin ang enforcer.
Agad siyang nakatayo at nakapaglakad habang dere-derecho naman palayo ang tricycle. Kalaunan, nahuli rin ng DAN Transportation Office ang nakabanggang tricycle driver. Maharap siya sa reklamo at inimpound ang kanyang tricycle. Hindi nagpaunlak ng panayam ang tricycle driver. Kapapasok lang na balita, tinanggihan ni Senate President Chis Escudero ang hiling ng House prosecutors na pasagutin na si Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment laban sa kanya. Sa isang media forum ngayong umaga, iginiit ni Escudero na maaari lang padalhan ng summons o pagkomentuhin ng bise kapag na-convene na ang impeachment court. Bagay na pwedeng lang daw gawin kapag nagkasesyon ng Senado. Nakabreak pa ang Kongreso hanggang sa June 1. Sa motion na inihain ng ilang House prosecutors kahapon, iginiit nila na dapat simulan agad ang paglilitis dahil sa salitang forthwith na nakasaad sa konstitusyon. Pero para kay Escudero, ang ibig sabihin lang daw ng salitang ito ay reasonable period of time. On page 2 of the very motion they filed, Page 2. they quoted the rules of the Senate that said, after the presentation of the articles of impeachment and once the court is convened, the writ of summons shall be issued. Kinote pa nga nila eh. So ang tanong ko, na-present na ba nila yung articles of impeachment in plenary? Na-convene na ba yung court? Eh hindi pa naman eh. Eh di hindi pa rin pwede yung For today's video, tila maraming makakarelate dahil tampok ang pagbabakasyon ng isang biyahero sa Lazi, Siquijor. Ang kanya kasing paandar sana, biglang naging comparison ng expectation versus reality. Oo, eto ho, kamakainan naging maladyosa na naman si Ann Curtis sa pag-swing niya sa Cambuga High Falls. Marami ang napawaw, kaya trending yan na may almost 5 million views na sa TikTok. Expectation yan, ha? Sa entry naman ni Lynn, tumambad sa kanyang katotohanan ng epic fail at hindi niya ma-achieve ang perfect swing moment sa falls. November 2024 pa raw nangyari at pinost niya lang matapos mag-trending si Ann Curtis. Benta yan sa netizens at may almost 2 million views na sa TikTok. Kaya naman certified Trending! Hirap ata talaga yun. Mahirap nga naman talaga yun. Hirap.